Take it from me. This world is a harsh place. Anything could happen. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix, kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa panonood ng pelikula at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung nais mo ng ganitong mga content, make sure to subscribe and turn on all notifications so you will get updated sa mga susunod kong videos. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Eden na ipinalabas noong 2012. My rules are simple. Today's gonna be a good day. I can feel it. Nagsimula ang pelikula kay Hyun na binihag at inilagay sa trunk ng kotse habang sumisigaw upang makahingi ng tulong. Napansin niya ang tattoo sa kamay ng kidnapper at pagkatapos ay isinara na nito ang trunk ng kotse saka sila umalis. Bakit kaya binihag si Hyun Jae? Balik tayo sa nakaraan noong July 1994. Habang si Hyun ay tinutulungan ang kanyang ina sa tindahan at matapos nun ay nakipagkita siya sa kanyang kaibigan na si Abby na dala ang isang pekeng ID. Gagamitin iyon ni Hyun upang makapasok sa nightclubs at nagkasundo ang dalawa na lumabas ng gabing iyon. Dumating ang kanyang ama at sinabihan siyang narinig nito lahat ang pinag-uusapan nilang magkaibigan. Binalaan siya nito na huwag ipapaalam sa kanyang ina ang tungkol sa pekeng ID dahil kapag nalaman ito ay hindi siya papayagang makalabas. Pagkatapos nun ay binigay na kanyang ama ang isang singsing na regalo nito para sa kanyang graduation day. Bumalik muli si Hyun sa kanyang istriktong ina at nagpaalam na lalabas kasama si Abby. Nang gabing iyon ay nagpunta si Hyun sa nightclub at iyon ang kanyang unang pagkakataong makapasok doon. Naispatan niya ang isang gwapong lalaki na nakapangsundalong uniforme at nais siya nitong makilala. Matapos makipag-usap ng lalaki sa kanila ay umalis ito saglit at may tinawagan. Saka ito bumalik upang makipag-usap muli kay Hyun. Nais nang umuwi ng dalaga, ngunit hindi nito makita ang kaibigang si Abby. Kaya inalok siya ng gwapong lalaki na ihahatid na lamang siya sa kanilang bahay. Habang nasa biyahe, biglang huminto ang lalaki at bumaba ng kotse. Saka may tinawagan sa kanyang cellphone. Mayat maya ay may isang kotse ang dumating, saka ito pinuntahan ng lalaki at doon, napansin ni Hyun ang mga pekeng badges at uniforme sa likurang upuan ng kotse. Nakaramdam siya ng kakaiba kaya lumabas siya ng sasakyan at mabilis na tumakbo. Ngunit biglang may pumukpok sa kanya at nawalan siya ng malay. Kinabukasan, makikita si Marshall Bob na kausap ang kanyang anak sa cellphone habang nasa biyahe ito. Napansin niya ang dalawang sheriff na may tinitignan. Lumapit siya sa mga ito at ipinaalam sa kanya na may nakita silang bangkay sa kanyang lupain. Matapos nun ay binaril niya ang mga ito. Samantala, nagising naman si Hyun at natagpuan ang kanyang sarili sakay ng truck kasama ang dalawang babae. Mayat maya ay huminto ang truck at nilapitan sila ng mga kalalakihan at muli siyang nawalan ng malay. Nang magising siyang muli, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakaposa sa higaan at napansin ang silid na mukhang operating room. Lumapit ang isang nurse at pinatulog siya, saka tinanggal ang kanyang mga braces. Nilunasan din ang kanyang sugat sa ulo at pagkatapos ay pinaliguan siya. Nang magising siyang muli, napag-alaman niyang madaming babaeng kaedad niya ang naroon, suot ang pare-parehong mga damit. Dumating si Marshall Bob na may dalang box na naglalaman ng mga pusa at pinakuha ang bawat babae ng tigi-isa nito upang kanilang alagaan. Binalaan pa niya ang mga babae na huwag balaking tumakas dahil papatayin sila katulad ng kanilang kasamahang si Maria. Natakot ang mga ito at nagsikuha ng pusa maliban kay Hyun na nakahiga sa kama. Pinuntahan ito ni Bob at sinabihan siyang alam nito lahat ng impormasyon tungkol sa kanya
at kinuha ni Von ang kanyang singsing. Binilinan siya ni Bob na magpahinga ng 2 araw upang makapag-umpisa na siya sa kanyang trabaho at inutusang palitan ang kanyang pangalan ng Eden at huwag ipagsasabi ang kanyang tunay na pangalan. Naintindihan na ngayon ni Hyun na binihag siya ng isang gang na nagbebenta ng mga babae. Matapos ng 2 araw, naghanda na si Hyun kasama ng ilang babae. Binigyan sila ni Von ng may isusuot para sa kanilang trabaho. Pagkatapos ay dinala nito si Hyun at isa pang babae na si Priscilla sa isang nightclub. Iginapos sila ng isang babae at sinaktan habang kinukuhaan sila ng video ni Von. Matapos ng pangyayaring iyon ay nakaramdam ng kabiguan si Hyun at pinakalma naman siya ni Priscilla. Nagpatuloy ng ganon ang buhay ni Hyun at wala siyang ibang kaibigan maliban kay Priscilla. Napansin niya ang kanyang singsing na bigay ng kanyang ama na nasa daliri ni Svetlana. Ayon kay Priscilla, si Svetlana ay nagtatrabaho na rin sa gang dahil nasa tamang edad na ito. Matapos nun, sumama si Hyun sa isang nightclub kay Von matapos niya magtrabaho. Habang nasa sasakyan na siya pabalik, tinanggal niya ang takong ng kanyang sapatos at itinago. Sanay na si Hyun sa kanyang buhay doon kasama si Priscilla, ngunit nang bumalik siya sa kanyang kwarto ay hindi niya makita ang kaibigan. Sumapit ang gabi habang natutulog si Svetlana. Itinusok niya ang takong ng kanyang sapatos sa leeg nito upang makuha ang singsing. Agad namang nagpunta si Von doon at ipinalunok kay Hyun ang singsing na sinunod naman ito. Inalok niya si Von upang tulungan niya ito sa pagkalkula, ngunit tumanggi ang lalaki. Kinabukasan sa party, naisip ni Von ang sinabi ni Hyun, lalo na at mahina talaga siya sa pagkalkula. Kaya nagdesisyon siyang bigyan ito ng tsansang matulungan siya. Maya't maya ay napansin ni Von na tumakas ang mga babae habang siya ay abala. Kaya sumakay sila sa kotseng 2 ni Hyun upang hanapin ang mga ito. Nagawa namang maituro ni Hyun ang kinaroroonan ng mga tumakas na babae. Mula sa pagiging bihag ay naging kasapi ng gang si Hyun. Nang gabing iyon, nailabas niya ang singsing na ipinalunok sa kanya saka ito isinuot. Kinabukasan, inihahanda ni Von ang lahat ng mga kababaihan upang magtrabaho maliban kay Hyun dahil pinaglinis niya ito ng kanyang bahay. Matapos nun ay dinala niya ang dalaga sa kanyang opisina upang magsimula ng trabaho. Nang makita siya ni Svetlana doon ay nagalit ito. Ngunit pinaalis ito ni Von at kinuha pa ang alagang pusa nito saka ibinigay kay Hyun. Tinuruan siya ng lalaki kung paano ang kanyang trabaho at kung paano makipag-usap sa mga customer. Nang magtanong siya kay Von kung magkano ang presyo ng mga babae, sumagot naman ito na alam na ng mga parokyano at kung sakaling may magtanong ay sabihin ito kaagad sa kanya. Tinulungan ni Hyun si Von sa pagbebenta ng mga babae at droga. Samantala, si Bob ang responsable sa pinakamalaking sindikato ng pangingidnap ng mga kababaihan ay nagbibigay kuno ng lecture tungkol sa mga gangs at pinsalang maidudulot nito. Lumapit naman ang isang officer kay Bob at sinabing iniimbestigahan niya ang pagpaslang sa mga sheriff 1 taon na ang lumipas. At ayon sa GPS ay may ebidensya siyang naroon din si Bob nang maganap ang pagpaslang sa mga ito. Mariing tumanggi si Bob at umalis. Isang araw, sinagot ni Hyun ang tawag ng isang customer at isinulat ang impormasyon nito. Ngunit nang magtanong ang customer tungkol sa presyo at naisip niyang tinitiktikan lamang sila nito, kaya nagsabi siya ng presyo at hindi niya ipinaalam kay Von. Kinaumagahan, sumama si Hyun kay Bob at Von upang itapon ang bangkay ng 2 babae sa lawa. Matapos magawa ang kanilang pakay, pinalo ni Von sa ulo si Bob at tuluyang napas lang ito. Sa sumunod na araw, isinama siya ni Von upang bisitahin ang 2 pang gangster. Doon niya nakita ang lalaking may parehong tattoo na dumukot sa kanya at naglagay sa kanya sa likod ng kotse.
Humiling siyang tumungo sa banyo at napag-alaman niyang lugar iyon ng paanakan. Natagpuan niya ang isang silid at pumasok doon, kung saan nakita niya ang kanyang nawawalang kaibigang si Priscilla at ito ay kasalukuyang nagdadalang tao. Nangako si Hyun na ililigtas niya ito, ngunit tumanggi ang kanyang kaibigan dahil alam nitong kasapi na siya sa gang. Pagkatapos ay tinawag siya ni Von upang ipanood ang balita sa TV tungkol sa pagpaslang kay Bob dahil nalaman na ng mga pulis ang koneksyon nito sa pagpaslang sa mga sheriff. Habang pauwi, may tumawag kay Von na ilipat na ang mga babae sa ibang lugar dahil may nag-report na tungkol sa kanila. Nailipat na nila ang mga kababaihan at tinulungan sila ni Hyun na sunugin lahat ng files at anumang ebidensya sa lugar na iyon. Pagkatapos ay sumama siya sa bahay ni Von at pinapili siya nito ng passport. Nang magtanong si Hyun kung saan sila patungo at sumagot naman si Von na papunta sila ng Dubai. Sinamantala ni Hyun ang pagiging abala nito, kaya kumuha siya ng lason at inilagay sa drug tube nito na nagresulta ng kamatayan ni Von. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga pera at passport at isang anesthetic injection at tumungo sa bahay kung nasaan si Priscilla. Inalok niya ang lalaki na bibilhin ang kaibigan ngunit tumanggi ito. Binigyan lamang siya ng pagkakataong makita si Priscilla ng 5 minuto. At nang tumalikod ang lalaki ay tinurukan niya ito ng anesthetic injection. Pumasok siya sa silid at nais niyang iligtas ang kaibigan, ngunit tumanggi ito. Ayaw umano ni Priscilla na iwanan ng kanyang anak, ngunit ipinaalam ni Hyun na ibinenta na ang anak nito kaya nagpatuloy na sila sa pagtakas. Sinubukan niyang tawagan ng kanyang ina at nang marinig ang boses nito, nakaramdam siya ng kalungkutan at kasiyahan. Ikaw, Kaboso, mahilig ka bang mag-party-party? Marami pong salamat sa panonood. Huwag po nating kakalimutang mag-subscribe sa aking channel. Pa-like, comment, and share na din.